19 anyos lang si Cohy nang pinatay at pinagputol-putol ang katawan ng isang 69 years old na palaboy na si Warren Barnes noong 2021. Siya ay nahatulan ng first-degree murder noong February 2023 at nasintensyahan ng life imprisonment without parole. Bago nangyari ang krimen, ay napansin ng kanyang ina na si Terry Cohy na nahihilig ito sa pagbabasa ng mga morbid na libro. Ito ay mga librong may hindi pangkaraniwang interes sa mga nakakagambala, nakapanlulumo at mga hindi kasiya-siyang paksa, lalo na sa kamatayan at sakit. Hindi niya ito ikinabahala dahil ang akala niya ay nahihilig lang ito sa crime scene investigation. Ngunit nagkamali siya at nagsisisi sa pagsasawalang bahala niya sa maling kinikilos ng anak. Ito ay nang kanyang matuklasan habang naglilinis ng kwarto ang isang pugot na ulo na nasa state na ng decomposition na nakabalot sa isang plastic bag. Mayroon pang isang plastic bag, ngunit hindi na niya ito magawang buksan dahil sa takot na baka isa ring parte ng katawan pa ang kanyang makita. Tinawagan agad niya ang kanyang asawa na si Brian Cohy Sr. at sinabi rito ang kahindik-hindik na natuklasan. Agad tumawag sa 911 ang ina ni Brian at naiiyak na sinabi sa dispatcher kung ano ang kanyang natuklasan. Nang pinuntahan ng mga pulis ang bahay ng mga Cohy, ay naghihintay sa kanila si Brian na agad namang inamin na may natagpuan na pugot na ulo at mga kamay sa kwarto niya ang kanyang ina at siya ang nag-uwi ng mga ito matapos niyang pagputol-putulin ang katawan ng isang palaboy gamit ang isang kutsilyo. Sinabi rin ito na matagal na niyang pinagplanuhan ang pumatay ng tao gaya mga homeless at prostitutes dahil hindi masyadong binibigyan ng pansin at pagpapahalaga ang mga ito. Hindi rin mapapansin kung ang mga ito ay mawawala. Sinabi nito sa investigador na minsan ay inisip niya na pumatay ng prostitutes, subalit hindi niya magawa makipagtalik sa mga ito. Kaya naman naisip na lang niya na simulan ang matagal niyang plano sa isang palaboy. Ikinuwento niya sa investigador na inundayan niya ng saksak ang palaboy sa lieg habang natutulog. Nang nagpanik ang palaboy ay sunod-sunod na niya itong pinagsasasaksak sa lieg. Excited rin na sinabi ni Cohy sa mga investigador na habang sinasaksak niya si Barnes ay napaungol siya at gumawa ng mga ingay na para ba siyang isang hayop. Nang wala na itong buhay ay pinagputol-putol niya ang mga parte ng katawan nito gaya ng natutunan niya sa pagbabasa ng mga morbid na libro at ikinalat ang iba't ibang parte ng katawan ng palaboy sa iba't ibang parte ng lugar nila sa Grand Junction, Colorado. Nag-plead ng not guilty si Cohy by insanity dahil na rin sa na-diagnose ito ng mental health disorders gaya ng major depressive disorder, ADHD, at autism, at iba pang environmental stressors na naging dahilan ng kanyang pagkabaliw lalo na nakita niya ang palaboy na si Barnes. Subalit pinabulaanan ito ng dalawang psychologist na nag-examine sa kanya at sinabing hindi siya baliw. Ngunit ang pangatlong psychologist ay nagsabi na nagkaroon ng psychotic episode si Cohy kaya nagawa nito ang krimen. Hindi ito pinakinggan ng korte dahil habang iniimbestigahan si Cohy ay inamin nito na plinano nito ang pagpatay lalo na sa isang palaboy sa matagal na panahon. Sinabi rin nito habang iniimbestigahan na alam niya ang kahihinatnan ng kanyang ginawa. Sa huli ay nahatulan si Brian Cohy ng guilty of first-degree murder, 2 counts of tampering with a dead body at tampering of evidence. Nasintensyahan siya ng life imprisonment without parole. Samantala, lubos ang kalungkutan ng mga taong nakakakilala kay Barnes ang palaboy dahil sa kilala itong mabait at kilala sa pagiging mahilig nito sa pagbabasa.
Ang totoo niyan ay may mga ibang establisyemento pa ang binibigyan ito ng upuan kapag napapadaya ito sa kanilang lugar upang may maupuan habang nagbabasa. Kaya nga rin natukoy agad ang pagkakakilanlan ni Barnes dahil napansin ng mga tao sa Grand Junction na nawawala ito. Isang sculpture ng isang bangko sa tabi ng puno at may metal na salansan ng mga libro ang ginawa para sa pag-alala kay Barnes at ipinakita nito ang pagmamahal ni Barnes sa pagbabasa. Mga kapwa magulang, gabayan natin ang ating mga anak upang lumaki silang maayos at masunurin sa batas.